Okay, mga kabunyog, mga kababayan, may recent na development sa kaso ni Duterte sa ICC. O ito update ito. Mainit na balita ito, breaking news. Ngayong araw lang, ngayong hapon. O ngayon, sa balitang ito, sa ikikwento ko sa inyo mamaya, hindi ba nahihiya nito si Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte? Grabe, nalalantad na ang kanyang kasinungalingan. Ha? Para na siyang DDS eh. Para na siyang DDS na naniniwala sa kasinungaling sa fake news at disinformation. Ang problema, formal yung pleading niya na sinubmit sa korte sa ICC mismo. Ngayon, nalalantad ngayon na hindi totoo yung sinabi niya. Ay kung hindi totoo yung sinabi niya at formal yung pleading niya, imagine nyo yan, abogado siya. International lawyer, International Criminal Court pa, tapos magsasabi ka sa pleading mo nang hindi naman pala totoo. Ay matindi. Hindi na ba niya nahihiya si Kaufman? Ang tinutukoy ko, maaalala natin mga kabunyog, mga kababayan, na si Duterte, yung kampo ni Duterte, sa pamamagitan nga nito ni Kaufman, nag-apply sila ng urgent request for interim release ni Duterte. Nag-apply sila. Ang sinabi doon ni Kaufman, wala daw objection ang prosecution. Ganun ang pagkakasabi ni Kaufman. Sinabi niya sa ICC, parang ganito, Judge, i-grant nyo itong request namin ng interim release. Walang problema, nakausap na namin ang prosecution. Sabi ng prosecution, hindi sila kontra, okay daw sila. Okay daw sila ng interim release ni Duterte. Ngayon, lumalabas, hindi pala totoo yun. Bakit hindi totoo? Ay kasi ang mainit na balita ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan, ang mainit na balita ngayong araw ay ito, ICC prosecutors oppose Duterte's request for interim release. Breaking. The ICC Office of the Prosecutor has asked the chamber to reject former President Rodrigo Duterte's request for interim release. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Di sinungaling pala si Kaufman. Bakit ko sinasabing sinungaling? Kasi nagsabi siya noon, nang nag-file siya ng urgent request for interim release, ang sabi ni Kaufman noon, nakausap niya na daw ang prosecution at hindi naman daw ito kontra. Mga kabunyog. Hindi, sa totoo lang, balita yan noon. Ito yan mga kabunyog, naalala nyo yan? Ito. Yan. Ipakita ko itong news na yan. Hindi ako nagpi-fake news. Yan Rodrigo Duterte appeals for an interim release from ICC detention. 2 weeks ago yan na balita. 2 weeks ago. Ano ang nakalagay dyan sa balita na yan? Ang nakalagay dyan sa balita na yan, ito, ang laman yan. Ito. Kaufman, yan. Kaufman added that the ICC prosecution did not oppose the interim release request. The defense said the non-opposition of the prosecution is an indication of acceptance of the risks outlined under Article 58, Paragraph 1B of the Rome Statute about being a flight risk, obstruction of justice, or continuation of crime. So malinaw Kaufman added that the ICC prosecution did not oppose the interim release request. Yun ang pinagmamalaki ni Kaufman. Nung nag-file siya ng urgent request for interim release, ito, Rodrigo Duterte appeals for an interim release from ICC detention 2 weeks ago. Ang argumento ni Kaufman, hindi naman nag-oppose ang prosecution. Nakausap niya na daw. Okay na daw ang prosecution. Ngayon, kitang-kita naman natin ang balita ngayon, hindi totoo yun alam nga namang nagsisinungaling yung prosecution dyan. Diba? Napanood nyo mga kabunyog, mga kababayan. Ako pinapakita ko yung mga ebidensya, yung mga testigo ko, yung mga resibo ko. Bakit natin sinasabing nagsisinungaling si Kaufman? Ay kasi nga, sinabi ni Kaufman nung nag-file siya ng request for interim release,
Nag-file siya ng urgent request 2 weeks ago. Ang sabi niya, Judge, parang ganito, Judge, i-grant mo itong request namin. Nakausap na namin ang prosecution, hindi sila oppose. Di ba? Di ba? Ano yun eh? Ako hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang sabihin yun sa judge. Sasabihin ko sa judge, Your Honor, I've talked with the prosecutor or with the prosecution. And the prosecutor interposes no objection on my request. I've talked with the prosecutor. Pwede bang ganun yun? Sasabihin mo na nakausap mo na ang prosecutor, yung kalaban, at nagsabi sa iyo na hindi sila mag-o-object sa motion mo. Tapos yung pala hindi totoo. Ay, malala ito. International Criminal Court yan. Nahawa na ng DDS itong si Kaufman. Nagpi-fake news na. Sabi ni Juliet Manga, DDS nin mga sinungaling. Man, ito alam nyo, pumunta pa ako sa website ng ICC, tiningnan ko pa para talagang hindi lang yung news article ang tiningnan ko. Mismong yung tiningnan ko yung final ni Kaufman. Ito yung sinabi ni Kaufman, Ito ayan mga kabunyog, mga kababayan, yan Anong nakasabi diyan? Lakihan ko nga. Yan. Yan Pre-trial chamber, 12 June 2025. Yun ang pitsa sa taas, International Criminal Court, 12 June 2025, pre-trial chamber 1. Tapos, yung pangalan ng 3 judges. Sabi ni Kaufman dito, situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Yan yung title. Ayan public with confidential annexes ABC, ex parte defense and prosecution only. Public redacted version of the urgent request for interim release, 12 June 2025. Ito na yung cover. Ito yung cover ng pleading ni Kaufman, urgent request for interim release. Tiningnan ko yung second page niyan. Ito yung second page. Basahin natin. Introduction. Yan Introduction. Tingnan nyo yung sa tingnan nyo mga kabunyog sa second paragraph ng introduction. Inter-parties discussions on interim release commenced between counsel and the chief prosecutor himself immediately after the initial appearance. Ayan. Since then, number 3 paragraph. Since then, and since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. Yan Yung number 3, yung third paragraph. Since then, and since the chief prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. Kumbaga, sinabi mismo ni Kaufman sa kanyang formal na pleading na hindi nag-oppose ang prosecution. Yan Kaya yung mga balita niyan, ito na nga, Kaufman, kaya ang mga balita sa dyaryo, Kaufman added that the ICC prosecution did not oppose the interim release request. Tapos ngayon, anong laman ng mga balita ngayong araw? Ang laman ng mga balita ngayong araw ay ito. ICC prosecutors oppose Duterte's request for interim release. Ayan. So anong masasabi natin diyan? Di ba? Napakasinungaling ni Kaufman. Ay, anong klase yan? Bukya na naman, sabi ni Romero. Di ba? Ano ito mga kabunyog? Ako hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang sabihin sa judge. Hindi ko pwedeng sabihin kay judge. Sasabihin ko sa judge, Your Honor. The prosecution interposes no objection on my motion or my request. Kasi pag tinanong ni judge yan,
Is it true, Mr. Prosecute? Is it true, prosecutor, that you do not interpose any objection on the defense request or motion? Magkakapahiyaan. Ha? Ay matindi ito mga kabunyog. Sa bagay, kailangang magsinungaling ni Kaufman para ang mahal ng bayad sa kanya eh. Sinakripisyo na yata ni Kaufman yung kanyang pagkatao dito. Ha? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Anong klase ito? Kaya yung title ko ngayon, siguro magtataka kayo, bakit ganito ang title ko? Ano ba yan? Ito yung title ko. Hindi ba nahihiya nito si Kaufman? Nalalantad ang kanyang kasinungalingan? Kasi pinakita ko sa inyo yung mga resibo. Nung nag-file ng urgent request si Kaufman, interim release ni Duterte, sinabi niya na hindi naman nag-o-object ang prosecution. Tapos ngayong araw, ang balita, ICC prosecutors oppose Duterte's request for interim release. Anyway, maghaharap sila niyan. Maghaharap sila niyan. At ang prosecutor ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, si Niyang. Ang prosecutor ngayon, hindi na si ang prosecutor ngayon, hindi na si, ang ICC prosecutor pa rin, si Karim Khan. Kaya lang, nakalib. Kaya ang humahawak ng kaso ngayon, itong deputy prosecutor na si Niyang. Yang nakikita nyo, si Mami Niyang. Ano yan? Matindi pala ito. Matindi pala itong si Niyang. Yang black. Nakakaano nga, ang irony ganito. Ay di ba nung presidente si Duterte, inaatake niya ang ICC. Sabi ni Duterte, ang ICC, wala yan. Bias yan. Ang mga napaparusahan lang yan, yung mga itim, yung mga blacks. Ang nakakasuhan dyan sa ICC at nakukulong, yung mga blacks. Pero ang mga puti, hindi. O ngayon, anong nangyayari ngayon? Baliktad, Baliktad. Ang nagpo-prosecute kay Duterte, black. Ang nagtatanggol kay Duterte, puti. Si Kaufman, puti. British. Israeli-British. Ito naman anong nationality nga nito? Senegal yata itong Senegal yata ito sa Africa, itong si Niyang. Imagine niyo yung irony, Kaya lang nakakahiya, Nakakahiya yung ginawa ni Nakakahiya si Kaufman, magsasabi siya ng ganun. Hindi niya man lang kinonfirm dito kay Niyang, prosecutor, Mr. Prosecutor, would it be okay with you? I will be citing in my pleadings. Sasabihin ko sa pleadings ko na the prosecution interposes no objection on my urgent request for interim release. Tinanong niya muna si Niyang. Ay, nakakahiya naman itong ginawa ni Kaufman. Ano ba yan? Hindi ba siya nahihiya niya? Mai-expose ka. At hindi lang yan, international media ang makaano sa'yo. Kasi former president yan si Duterte. At nakatingin, nakaabang ang buong mundo, lalo na ang Pilipinas. Hindi ba naiisip ni Kaufman yan? Sabi ni Salmonella, bahaw na yata tong issue na to. Hindi bahaw. Kasi ngayon lang nag-file. ng formal objection sa interim release si Niyang. Ito yung kanyang tiningnan ko pa tiningnan ko pa. Ngayon yan ang pitsa niya, hindi pala ngayon. Kahapon ang pitsa nito, kaya hindi ito bahaw. Ito yung yan tingnan nyo. 23 June. Tingnan nyo ang pitsa, hindi bahaw yan. Anong nakalagay dyan? 23 June, Pre-Trial Chamber 1, Situation in the Republic of the Philippines. In the case of Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, public. Ano bang to? Public, ano ba yan? Public redacted version of prosecution's response to urgent request for interim release. Ibig sabihin,
yung prosecution nag-file ng response o sagot ngayon lang na June 20, ay kahapon lang tingnan nyo yung date sa taas, 23 June 2025. O yan, ito yung sagot ng prosecution. O, ano ang sabi ng prosecution? O ito, permado ni Niyang Yan, ano ang nakalagay? O, tingnan nyo. O. Yan. For these reasons, yung number 38, for these reasons, the prosecution submits that the conditions cannot be practically or appropriately implemented by, redacted, and therefore would not mitigate against the risks Mr. Duterte presents under Article 58, Paragraph 1B of the statute. As such, his continued detention by the court is required under the provisions of Article 58, Paragraph 1A. Para Article 58, Paragraph 1B and I of the statute. Requested relief. For the above reasons, the prosecutor respectfully requests that the chamber reject the defense request for interim release of Mr. Duterte. O yan O yan yung formal objection ng deputy prosecutor na si Mami Manjayin Niyang. Dated, tingnan nyo sa baba yung pizza. Dated this 23rd day of June 2025 at The Hague, the Netherlands. Kaya, hindi ito bahaw. Hindi ito bahaw. Ngayon lang yung balita na yan. Yung balita na yan na ICC prosecutors oppose Duterte's request for interim release. Ngayon lang po. Alam na natin na mag-o-oppose. Alam na natin, nabasa na ano na natin yan. Kaya lang, ngayon yung formal talaga. Ito na talaga yung nag-file na ng formal opposition. Kaya lang ang sinasabi natin, di sinungaling si Kaufman. Di ba? Sinungaling si Kaufman. Kasi sabi ni Kaufman, hindi daw kontra ang prosecution. Tama ka, Kati 711. Hindi naman approve sa prosecution. Mali ang sinabi ni Kaufman. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Malamang, sa tingin ko, i-deny yan ng ICC, ng judge. Ay, di ba naalala nyo noon, sabi ko, ano ba tong ICC prosecutors? Bakit kayo hindi nag-oppose? Pagka hindi kayo nag-oppose, i-grant yan ng judges. Naalala nyo yun? Naalala nyo yung live ko noon? Ano ba ito? Mayroon bang under the table na usapan? Di ba naalala nyo yun? Kasi sinabi ni Kaufman na hindi kontra ang prosecution. Naalarma ako noon. Kung naalala nyo yung live ko noon, sabi ko, may under the table bang usapan ang prosecution at ang defense? Ano ba yan? Wag nyo namang ganyanin ang mga biktima, kawawa naman. Wag nyo parang may usapan na ang prosecution saka ang defense. Bakit ganun? Di ba naalala nyo yon nung nag-live ako niyan, sabi ko, may under the table bang usapan? Bakit may under the table na usapan? Bakit naman papayag ang prosecution? Kaya ako, napaniwala din ako nito ni Kaufman kasi sabi ni Kaufman, payag na daw ang prosecution sa interim release. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa sinabmit mo sa judge. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa judge. Bakit mo sasabihin? Hindi naman pala totoo. Diba? Ang tindi nitong abogado na to. Ako, hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang sabihin yan kung hindi naman totoo. Diba? Sabagay, sa mga DDS, tulad nila, Ramadan Heart, yun nga, sanay sila sa ganyan. Sanay sila sa kasinungalingan. Pero ako, hindi ko talaga kaya yan. Hindi ko kaya yan, mga kabunyog. Mahihiya ako. Lalo na ito, international case, high-profile case. Nakaano sa'yo, magsasabi ka ng ganun. Ay, grabe. Ewan ko kung ano na to. Actually, kahit si Attorney Chrissy Conte, naalala nyo, yung abogado ng accredited lawyer sa ICC, si Attorney Chrissy Conte, anong sabi ni Attorney Chrissy Conte? Para naman akong binuhusan ng tubig, ng malamig na tubig nito, di ba? Naalala nyo, in-interview siya sa mainstream media. Sabi ni Attorney Chrissy Conte, ano ba yan?
Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig niyan. Bakit para siyang binuhusan ng malamig na tubig? Kasi nga, ang sabi ni Kaufman, payag na ang prosecution. Payag na ang prosecution. Kahit ako sabi ko, ano to? May under the table ba dito deal? May under the table na deal? Ibig sabihin, pailalim na usapan? Ay hindi maganda to. Anong nangyayari sa inyo? Prosecutor. Oh, di ba? Oh. Kaya lang ang nagpaliwanag naman si attorney sino ba 'yon? Si attorney Joel Butuyan. Sabi niya hindi. Sa tingin ko hindi naman payag ang prosecution diyan. Medyo na ako. Medyo lumakas yung loob ko. Sabi ko, ay kung tama si Joel Butuyan na hindi naman payag ang prosecution, salamat naman. Salamat naman. O ito na. Formally, kahapon, nag-file na ang prosecution ng opposition, objection sa urgent request for interim release. Di sinungaling pala si Kaufman. Sinungaling pala. Ay grabe. Kaya ba yan? Kaya mo ba yan na International Criminal Court? Nakakokus sa iyo yung media sa Pilipinas at sa mundo? Ano ba to mga kabunyog? Natuwa pa naman tuwang-tuwa pa naman ang mga DDS noon. Wow, payag na ang prosecution. Wow, mayroon ng country na tatanggap. Di ba? Ganun ang mga sinabi ni Kaufman doon sa urgent request for interim release niya eh. Ganun yung mga sinabi ni Kaufman. Una, hindi oppose ang prosecution. Pangalawa, mayroon ng country na tatanggap. Sabi ko, ano to? Yari na yata ito. Nabigla tayo nun Kaya nga sabi ni Atty. Chrissy Conte, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa balita na yan. Bakit seryoso sa amin yon? Sa aming mga abogado? Kasi formal yung pleading ni Kaufman eh. Formal yung pleading niya. Sinabi niya na hindi nag-object ang prosecution. Tapos ngayon, hindi naman pala totoo. Ay. Diba? Ay, sus, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi. Mayroon naman talagang mga nagsabi na hindi naman a-approvean niya ng ICC. Hindi, nabahala lang ako. Sa aming mga abogado, kapag may motion ang defense, tapos yung prosecution hindi nag-object, usually ginagrant ng judge yan. Hindi. Yan po yung kalakaran sa amin. Usually, pero hindi naman 100% ginagrant ng judge. Pero imagine niyo, may motion may request yung defense. Tapos na hindi nag-object ang prosecution. Kung ikaw ang judge, anong gagawin mo? Okay. So wala namang objection ang prosecution sa motion ng defense. Sige, okay na yan, go. Di ba? Yun yung nakakabahala dun sa urgent request ni Kaufman. Anong pitsa niya final yun? Final niya yun, June 12, 2 weeks ago. Kaya nung nakita ko yung mga balita na yun, sabi ko, ano ba to? Mukhang delikado na ang lagay. Marirelease yata si Duterte, interim release. Kasi payag ang prosecution. Tapos may bansa ng kukup tatanggap. Parang dandil na. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Agustin Mondragon, sabi nga ni Sentry, nagtatrabaho lang si Kaufman. Oo nga, nagtatrabaho lang. Pero grabe naman yun, sisirain mo yung pagkatao mo sa ganito lang. Hindi, sa ganito lang. 120 million nga pala yun. Pero ako hindi ko kaya yan. Kahit bayaran ako ng hindi ko kaya magsinungaling ng ganyan. Kasi masisira yung pagkatao mo. Alam nyo, ang daming nasisirang pagkatao dito kay Duterte. Si Roque, nasira ang pagkatao. Si Kaufman. Grabe, Grabe ito. Kaya, yan? Ako mga kabunyog, pag nagdi-discuss ako nito, ng mga topics ko, kung ano yung nandyan, dinidiscuss ko yung di ba? Nung nagsabi si Kaufman na payag na ang prosecution, hindi nag-object, sabi ko, yun? Matindi, to. Ano bang nagawa magaling ang diskarte nila Kaufman. Nagawa nila yan? Napapayag nila ang prosecution. Sabi ko, ibang klase. Mayroon yata itong under the table. Ang sinabi kong under the table na usapan, hindi naman ibig sabihin may lagayan. Ang ibig kong sabihin, may pailalim na mga usapan. Hindi
hindi transparent, may usapang pailalim. Sila-sila lang ang nakakaalam. Ay mali naman 'yon. Sabi ko, dapat yung mga yung mga pamilya ng biktima makonsulta rin. Makonsulta. Kaya nga, agad-agad nag-declare yung mga human rights group sa Pilipinas, mag-o-object kami. Sa ngalan ng mga biktima, sa ngalan ng pamilya ng mga biktima, mag-o-object kami. Sabi nila Attorney Crazy Conte, sabi nila Jewel Butuyan. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari dito, ang pang-fake news ng mga DDS hanggang sa ICC Di ba? Ang tindi naman ito. Tawa natin kung anong magiging paliwanag ni Kaufman yan. Siguro sasabihin ni Kaufman yan, yung dating prosecutor na kausap ko pumayag. Di ba? Yung prosecutor, si Karim Khan, pumayag yun eh. Pero, nang nag-file siya, si Kaufman, nung nag-file siya nung urgent request for interim release, wala na. Naka-leave na si Karim Khan. Ito nang si Niyang. Dapat kinonfirm niya muna dito kay Niyang. Kinonfirm niya muna. Alam mo ba yung usapan namin ni Prosecutor Karim Khan na hindi siya mag-o-object sa interim release, hindi kayo mag-o-object? Okay ka ba doon? Deputy Prosecutor Niyang? Dapat tinanong niya muna. Di ba? Anyway. Anyway, wala na. Ano na to? Sa ganitong nangyayari, mahirap mag-grant yung interim release. Mahirap mag-grant. Kasi nag-oppose ang prosecution. Kung hindi nag-oppose ang prosecution, malaki ang tsansa. 50-50 na mag-grant. Dito, 75-25. 75% madi-deny. 75% madi-deny. Nung dati, 50-50. Bakit 50-50? Ay, ang lakas ng tsansang mag-grant. Kasi hindi nag-oppose ang prosecution. Ay dito, nag-oppose. Okay? Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.